ang usapan, dinala natin dun sa bakit nakakuha ng lisensya yan, bakit bakit 250 lang naman ang paid up capital ninyo, ganyan-ganyan. Those are not really addressing the problem of having a faulty flood control project or having ghost projects. Hindi 'yun ang hindi masasagot yung problema natin sa mga flood control project doon sa simpleng paggisa doon sa mga contractor. It has to go beyond that. The direction of the investigation in the Senate should go beyond that. And ako, I am going to give time to Senator Marcoleta, who is the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I hope and I pray that moving forward, magiging ganun yung direction ng investigation kasi ang gusto natin malaman natin kung ano ba ang mali dito sa flood control project na ito eh. This is not just a building issue. This is a policy issue which the Senate of the Philippines should tackle, push through as well. Bakit kanyo? Dahil yung mga magtatanong dyan, yung mga maghuhugas kamay dyan, yung mga hindi nila sasabihin during the flood control project investigation, I mean, yun yung magbibigay sa atin ng mga impormasyon kung sino ang mga involved dito, sino yung mga magtatanggol, sino yung mga iiwasan ang mga importanteng issue, bakit iniiwasan ang mga tanong. So I think the Filipino people, in order for us to win and take advantage of this opportunity. Kasi at least kahit paano, naghamon-hamon sila eh. Sige, pag-usapan natin to, investigahan natin to. Dapat tayong lahat ay maging critical. Opo. Alamin kung ano ang dapat ng mga impormasyon na dapat magsipaglabasan. And let us not settle doon sa sa grandstanding ng mga senator, ng mga congressman. Let us try to look for the ultimate accountability here. Ma'am Joey, ano bang reaksyon mo doon sa naging pagdinig o investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Marcoleta kaugnay nga po dun sa mga maanomalyang flood control projects? Maganda na maganda na nabuksan tong investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control projects. Although kasi nagsisimula pa lang naman, so abang-abang tayo ng mga susunod na mga mangyayari. Pero malaking bagay na sinabi ni Secretary Bunuan na merong lampas na 5 million na flood control project sa Bulacan na hindi naman talaga nagawa. Mga ghost projects totaling around 5 billion pesos. I think itong revelation na to ni Secretary Bunuan should be part of the baseline of the Senate Blue Ribbon Committee moving forward. Kasi ina-expect nating lahat na maraming ma-unravel ang Senate Blue Ribbon Committee dito. At ako personally, ayokong makarating tayo doon sa ayokong mauwi yung hearing sa pagsentro sa mga contractor lamang. Kasi ang problema ng flood control project ay problema ng policy making, problema sa pamimili ng mga flood control project, problema sa pagbibid out ng mga project, at eto na nga, yung huling parte is yung problema sa pagpapatayo mismo ng project. So I hope and I think that the Senate Blue Ribbon Committee must focus on all aspect of flood control project problem, hindi lang doon sa contractor. Kasi ang mga contractor, ano lang naman sila sorry. Ang flood control project ano lang naman yan ang mga contractor ay mga, what do you call this? Kumbaga, pagkadating sa usaping krimen, parang mga hired gun lang sila eh. They are going to do it regardless basta meron silang basta kikita sila. Kasi at the end of the day, negosyante ang mga contractor, whether it is the BBM administration or someone else, gagawin nila ang lahat ng paraan para magkaroon ng kontrata, magkaroon ng proyekto. So, tingin ko dapat makita ang problema
tungkol doon sa aspeto ng pagbuo ng flood control project sa lahat ng aspect, hindi lang doon sa ginawa ng mga contractor. Kasi yung mga contractor, they are only part of the problem when it comes to building the flood control project itself. Although, of course, kung titingnan natin kung sino yung backer ng mga flood control project contractors, ayan, doon na natin ma-unravel kasi kung ano yung iba pang mga issue. And I hope that the Senate Blue Ribbon Committee will explore that moving forward. Sa tingin mo ba ay malalaman natin o may mga opisyal ng gobyerno or mga congressman kasi nga madalas nating narinig mga contractor yung tawag, no? Kasi nga daw dawit sila o involved sila doon sa mga contractor. Sa tingin mo, dito sa hearing na ito ay mapapangalanan yung mga involved, yung mga kasabwat na mga kongresista o mga nakinabang na mga kongresista sa mga contractors na ito ng mga flood control projects? I think ang dapat mapangalanan at ma-identify ay kung higit sa lahat saan yung mga lapses doon sa sistema natin. Kasi habang nanonood nga ako ng hearing Sir J. Sir Admar habang nakikinig ako nung meeting at yung ibang yung hearing din sa kasi meron ginagawang hearing ang House of Representatives, meron silang briefing kung paano i-approach ang flood control project issue. And isa sa mga napansin ko narinig ko na explanation ng isang kongresista, ina-absolve niya yung mga legislator sa pagpili ng project, pagpili ng mga flood control project. At napansin ko dito, na-mention niya na ang flood control project supposedly ay dumadaan sa mga development council. So it prompted me to look further, to dig deeper. Apparently, Sir J. Sir Admar, kung nandun tayo sa side ng executive hierarchy, ang mga flood control project ay supposedly dumadaan sa mga development council. Merong development council ang ating executive hierarchy from as low as the barangay level. At ang kanilang trabaho ay i-identify kung ano ang mga project, ano ang mga proyekto na kailangan ng kanilang barangay in order to manage their development and to to target kung ano ba talaga kailangan ng kanilang lokalidad. And it makes so much sense sa policy level point of view. It makes so much sense na yung mga lokalidad, yung mga local leaders talaga, sila dapat ang mag-identify kung ano ang kailangan nila, ano ang mga proyekto na kailangan nyo ng budget, at ito ang ipasa ninyo doon sa hierarchy ng executive leadership hanggang sa makarating ito sa presidente. And meron tayong tinatawag na Barangay Development Council, Local Development Council, which may be a City Development Council or Municipal Development Council. Meron rin tayong Provincial Development Council. Itong mga ito ay mga sistema na in place na nang napakatagal sa ating sa ating gobyerno. Pero bakit may mga local officials tayo, lalong-lalo na dito sa Bulacan, na kung saan ang gobernador ng Bulacan, na si Daniel Fernando, ay ilang beses nagsalita sa media at sinasabi na hindi niya alam itong mga flood control project na pinagagagawa sa aming lalawigan. Kasi taga Bulacan po ako, sir, Sir Admar Surgery. So, para sa isang private citizen, maririnig mo ang iyong mga executive leaders sa sasabihin nila na hindi nila alam itong mga pangyayaring to. Ay malaking malaking example na kung gaano ka-efficient yung ating sistema. So, ibig sabihin, may mga natutulog sa kanilang mga trabaho, merong mga, kasi hindi po pwedeng magkaroon tayo ng project na hindi nalalaman ng mga executive officials, lalong-lalo na kung ito ay gagawin sa iyong lokalidad. On top of that, kung sakaling sabihin natin na hindi dumaan sa deliberasyon ng Development Council ang pagpili ng mga flood control projects. At ito ay in-insert, sabihin na natin, ng congressman. For some reason, siya lang yung nag-decide. Sinabi niya, ay hindi, gawin natin yung flood control project dito sa bayan ng, for example, sa bayan ng Kalumpit, ganyan.
Kung sino man ang congressman na nag-isip na ipasok yung proyekto na yan should stand up and defend that project. And kagaya nga ng sabi ko, kapag kasi ang usapan dinala natin dun sa bakit nakakuha ng lisensya yan, bakit 250 lang naman ang paid up capital ninyo, ganyan. Those are not really addressing the problem of having a faulty flood control project or having ghost projects. Hindi yun ang hindi masasagot yung problema natin sa mga flood control project doon sa simpleng paggisa doon sa mga contractor. It has to go beyond that. The direction of the investigation in the Senate should go beyond that. And ako, I am going to give time to Senator Marcoleta, who is the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I hope and I pray that moving forward, magiging ganun yung direction ng investigation. Kasi ang gusto natin, malaman natin kung ano ba ang mali dito sa flood control project na ito eh. This is not just a building issue. This is a policy issue which the Senate of the Philippines should tackle. Alam naman nating lahat ang problema sa flood control project. The reason why pinag-divide ng mga legislator natin. Kasi nga, pang flood control project, pagka tinayo mo yan, napakadaling gumawa ng excuse. 2 years, 3 years, mag-antay ka lang ng bagyo na dadaan dun sa lokalidad na yon. You declare that the flood control project was taken over by a catastrophe, by a natural catastrophe. Written off na yan sa libro ng sa libro ng audit eh. Opo. I-declare it fully paid. Pagkatapos, yun na siya. Bayaran mo na ng buo. Pagkatapos, hindi mo na kailangan na managot kung nakumpleto yung project o hindi. Kasi you just have to wait for one typhoon. At i-write off na yan sa libro ng wherever the fund came from, i-write off na nila yan na sira na siya. Opo. Napakaraming issue. Totoo po yun, Ma'am Joey. Kasi bukod nga doon sa mga sinasabi natin na may mga congressman daw o mga senador na kasabwat ng mga kontraktor, yung sistema nga. Kasi nga kahapon, di ba, na pag-alaman din na wala palang feasibility study. Yung kababayan po ninyong si Senator Joel Villanueva ay pag-alaman niya ngayon, uminit nga yung ulo niya kahapon sa hearing dahil nga napag-alaman na walang feasibility study ang ilan nga sa mga flood control projects ng bansa. At hindi lamang yun lang ang unang pagkakataon na nagkakaroon ng mga pagdinig patungkol sa issue ng baha. Kasi nagpalabas nga siya ng maraming video ng kanyang mga naging hearing patungkol sa issue ng DPWH, particular na dito sa mga pagbaha na nangyayari sa bansa. Matagal na ang issue na to, pero until now, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. May issue din ng mga ghost projects. May issue din ng mga contractor kung lihiti mo ba sila o hindi. So marami pong matatamaan pagdating po dito, Ma'am Joey. It boils down doon naman sa talagang sino ba ang accountable at responsible agency na dapat nakatutok po nito. Correct. And I think yung blurry lines between the executive hierarchy and the legislators, yun yung dapat na i-explore. Kasi ang justification ng bawat proyekto ay dapat manggaling sa executive. So kung walang alam ang executive at merong ang executive leader, wala siyang idea kung bakit nagkaroon ng flood control project dyan. Kunwari, ang example natin si Daniel Fernando dito sa Bulacan. Ang claim niya maraming mga flood control project dito sa Bulacan na wala siyang alam. Ngayon, hindi mapupunduhan yung project na yun because somebody could have inserted that project. It cannot come from thin air. So ngayon, in as much as Daniel Fernando is saying na hindi namin alam yung flood control project na yan kung bakit ipinatayo dito. So, sino ang nagpasok niyan sa Kamara? Bakit na-budgetan yan? At the end of the day, yung feasibility studies, nasabi nga ni Senator Win Gatchalian, nakapwa ko rin Bulakenyo, na may mga project na walang feasibility study. At the end of the day, ang hinahanap natin dyan, justification eh. Kasi you're going to use the money, the public funds to build that project.
feasibility study is one justification that you can use na worthy na pondohan yung proyekto na yan. Maaaring merong ibang mga source ng justification, no? Like for example, yung deliberation ng Development Council na namili ng proyekto na yan. Yung desisyon ng DPWH na aprubahan at irekomenda rin at isama sa NEP yung mga proyekto na yan at yun ang ipasa sa budget deliberation ng DPWH pagdating ng budget season. Kaya nga, kung makarating yan sa legislature, sa House of Representatives, kung saan naman nag-originate ang budget natin, at may lumabas doon ng mga project na hindi rekomendado ng executive department. In this case, let's say sabihin na natin DPWH, because DPWH is one of the agency na parte ng Development Council from bottom up. In fact, nagulat nga ako, Sir Jade, Sir Admar, no, na as low as the Barangay Development Council, dapat merong mga representante ang mga tao ng national government. So, ibig sabihin, dapat alam nila yan. Kung makakarating ang tawag kasi nila dito, wish list. Kung makakarating ang wish list ng mga local government officials sa DPWH, which in turn will submit the recommended projects sa House of Representatives for budget deliberation. At sabihin na natin na hindi inaprubahan ng mga kongresista ang certain projects at meron silang ibang projects na nilagay dyan, sino yung congressman na yon na nag-insert noong proyekto na iyon? Again, it cannot come out of thin air. Somebody has to justify yung mga nirelease na pera para sa mga ghost projects. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano naman po yung masasabi ninyo na mismong mula nanggaling talaga sa Pangulo yung pahayag na dapat imbestigahan itong mga maanomalyang flood control project sa harap mismo na mga mababatas ng nakaraang SONA ay mismong ganito, naging pahayag, naging matapang para po sa inyo ang dating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ganito ang kanyang sasabihin sa harap ng mga mambabatas na kung saan yung pinapatungkulan niya ay yung mga maanomalyang flood control projects. Sir Jid, he's telling us what we want to hear, no? Gusto natin accountability dito sa mga flood control project na ito. Pinagmalaki niya ito noong kanyang 2024 na SONA. At immediately after that, finak-check nga siya ni Mother Nature dahil nakita natin ang daming mga lugar na binahan na hindi naman talaga binabaha noon. At para sa Pangulo na ipagmalaki ang mga flood control project na hindi naman nakatulong, hindi naman nakapagbigay ng depth sa flooding problem sa Pilipinas. Action like this is kumbaga para is making up for whatever he said noong 2024. Ito yung mga salita na dapat lang. Ngayon, syempre kung ganun ang gusto niyang approach dito sa problema ng flood control project na mahiya naman kayo, investigahan natin to, we're going to welcome that. But of course, we would in as much as gusto natin na nagsasalita siya ng ganyan, gusto rin natin ng resulta. No matter how much no matter how angry he is about the situation, kung walang resulta, walang napala doon ang sambayan ng Pilipino. So I hope it's not just going to be a lip service, kasi sawang-sawa na ang Pilipino sa mga boka-boka tapos wala namang resulta. Ma'am Joey, magandang umaga si Admar po ito. Ano naman masasabi niyo po dito po sa mga pahayag ni Mayor Benji Magalong and kung siya din ang tatanungin, okay din sa kanya ng pangunahan itong investigasyon na ito or pwedeng mag-top daw yung ating national government sa dating mga justices, dating mga police officials na may kasanayan talaga dito sa pag-iimbestiga po para talaga matuldukan na ito pong problema sa korupsyon, mga maanomalya, mga proyekto po. Good morning, Sir Admar, no? I think yung idea na yon ay yun talaga yung ideal situation. Yun talaga yung tamang gawin. If we really want to investigate
the flood control problem at i-audit ang lahat ng proyekto para magkaalaman kung sino ang accountable dyan. The best thing to do is to create an independent audit team that will check all the flood control project, all the project na ginamitan ng Kaban ng Bayan para malaman natin kung ilan dyan ang flood ang ghost project na flood control at para malaman natin kung sino ba dito ang mga sususpindihin natin ng mga construction company na kakonsyaba ng mga kakonsyaba ng kasi layer yan ng problema. Of course, first kailangan mong i-figure out kung sino yung mga construction company na ginamit, kaninong mga baril ang ginamit dito para gawin yung krimen. At wala akong problema diyan kung magagawa yan, kung makakapagbuo tayo ng independent team para i-audit ang lahat-lahat. Okay yan. Okay yan. Kasi yan yung ideal eh. Pero ang masasabi ko lang siguro ay I think yung pagbuo mismo ng audit team para investigahan ang bagay na ito is going to be a very, very tough call. Kasi I'm sure magiging issue dyan yung magiging funding ng independent audit team. Magiging issue dyan yung composition ng independent audit team. And, the debate may last forever. And having and knowing that maraming involved dito na mga backer ng mga contractors, meron din akong pangamba na hindi siya mabuo kahit kailan. But I have to say na yung idea ng ating mga magigiting na mga mayors, yung mga nagpo-push back, which I truly appreciate. I am thinking of the practical side of it. Kasi nga, pagka ganun yung naging direction, baka they'll find excuse after excuse para hindi mabuo yung independent audit team. And another question, the last question about that team na bubuuin is then. So, marami siyang mga mga practical consideration. Meanwhile, I'm not saying that the Senate having said that and agreeing na dapat meron tayong independent audit team. It doesn't mean that I do not agree sa investigation ng House of Representatives at saka ng Senate sa flood control projects. In fact, para sa akin, pag investigate ang House of Representatives at ang Senate ng flood control projects, maraming marireveal dyan na mga bagay na maaaring ayaw nilang i-reveal pero lalabas sa investigation nila. And ang value nito sa sambayan ng Pilipino ay kapag hindi ginalingan or hindi tinalinuhan ng mga miyembro ng House of Representatives at ng Senate ang kanilang mga tanong at iniwasan nila, hindi nila tinumbok yung talagang mga issue tungkol dito sa flood control project, it is going to reveal so many information kung ano yung mga iniiwasan nilang issue na pag-usapan. So, ang sa akin, while agree ako dun sa ideal, itong investigation ng Senate at saka ng House of Representatives sa flood control project ay equally important. I think it should push through as well. Bakit kanyo? Dahil yung mga magtatanong dyan, yung mga maghuhugas kamay dyan, yung mga hindi nila sasabihin during the flood control project investigation, yun yung magbibigay sa atin ng mga impormasyon kung sino ang mga involved dito, sino yung mga magtatanggol, sino yung mga iiwasan ang mga importanteng issue, bakit iniiwasan ang mga tanong. So I think the Filipino people, in order for us to win and take advantage of this opportunity, kasi at least kahit paano naghamon-hamon sila eh. Sige, pag-usapan natin to, imbestigahan natin to. Dapat tayong lahat ay maging critical. Opo. Alamin kung ano ang dapat ng mga impormasyon na dapat magsipaglabasan. And let us not settle doon sa sa grandstanding ng mga senator, ng mga congressman. Let us try to look for the ultimate accountability here. And yun ang hanapin natin. And let's listen to everything that they are saying, and especially yung mga bagay na hindi nila sinasabi.
Bago lang tayo magtapos, Ma'am Joey, pabor kayong zero budget ang flood control project sa susunod na taon o yung budget lang ng flood control para lang doon sa mga flood prone areas? I think that is a knee-jerk reaction, and it's making the problem very simplistic. And ito rin talaga yung nakakabwisit sa mga politiko natin, na meron tayong kontrobersya sa flood control project. Ang ayusin dapat nila ay yung sistema at kung paano ma-i-increase ang safeguard in order for everyone to be accountable sa mga ghost projects. Reacting in this way na parang, sige, i-zero out na lang natin yan, is not going to help the Filipino people also. What we want is for them to strengthen yung mga measures on how to deliver a project that is useful to the people. Kapag zero budget mo siya at hindi ka na gumawa ng flood control project, is it going to be helpful or it's just going to be a parang slogan for them na hindi zinero out namin yung flood control project kasi ayaw na namin magkaroon ng korupsyon. Napaka-simplistic ng approach na yun, and Filipino people are not paying them to sit in the office to give a solution like that na kasi parang reckless abandon yung ganun eh. Ang gusto natin, pag-isipan nyo yan. Paano nyo bibigyan ng liability ang mga executive leaders at ang mga nasa legislature ng malaking responsibilidad na hindi nila matatakasan kapag merong mga ganitong project na palpak. I mean, the Secretary of the DPWH already admitted that there were billions of pesos worth of ghost project. Yun ang dapat nating busisiin. Sino ang pumayag na magkaroon ng mga ganyang proyekto? Sino ang nag-pay out ng mga ghost project na yan? Let's try to dig deeper and make policy surrounding that problem. And zeroing out the budget is not the solution. I mean, that's a very simplistic simplistic approach sa problema natin sa flood control. I mean, taon-taon natin ang problema, hindi po pwedeng sabihin natin, sige, wag na lang yan, anuhan na lang natin yung mga flood-prone area. Well, everybody should work hard, from the barangay captain to the National Economic Development Authority to the President, and also yung mga counterparts nila dyan sa legislative branch of government. Like I said, wala akong problema sa flood control project. Ang problema natin is that we cannot justify each and every flood control project that is being built. Kasi ginawa nilang gripo ng korupsyon ang flood control project na yan. And the policy of the policy making should revolve around how do we make sure na lahat ng mga flood control project na gagastusan ng public funds are justified. Yun lang naman yung ako as a political observer and as a critic ng policy ng gobyerno, whether it is in the legislature and in the executive branch of government. That's what I want. Kailangan lahat ng gagastusan natin justified. Kung flood control project ang gagastusan natin, okay ako dyan. But all you need to do is to make sure that those are worthy of public funds. Kasi pinaghihirapan ng bawat Pilipino ang pinanggagastos para sa mga proyekto na yan eh. Galing yan sa tax ng mga hardworking kababayan natin, no? Galing yan sa mga OFW natin, galing yan sa so it has to be it has to be worth it kung pipili man tayo ng proyektong ipatatayo. And I hope that hindi naman ganun lang na solusyon ang i-offer nila sa atin. We do not deserve that kind of we do not deserve that kind of resolution dito sa napakalaking problema na ito. I hope they're going to think over, and I hope they're not going to give us just like that, napaka-simplistic para namang hindi natin deserve yung ganyan.